Ang pinakamatamis na bakasyon ni Ate Elena, isang kwentong OFW mula sa Hong Kong, isang simpleng tindera sa palengke noon si Elena. Ngunit nang magkasakit ang kanyang bunsong kapatid at mabaon sa utang ang kanyang mga magulang, alam niyang hindi sapat ang kinikita niya sa pagtitinda ng gulay. Bilang panganay sa 5 magkakapatid, binuhat niya ang responsibilidad. Sa edad na 22, iniwan niya ang tahimik nilang baryo sa Pangasinan upang makipagsapalaran sa Hong Kong bilang isang domestic helper. Ang tanging baon niya ay isang lumang pitaka na may barya-baryang natira, isang maliit na Biblia, at isang listahan ng mga pangarap ng kanyang mga kapatid. Sapatos para kay bunso, laptop para sa kolehiyo ni Nene, at pampagawa ng bubong ng bahay ni nanay. Sa Hong Kong, sumunod si Elena sa agos ng napakabilis na buhay. Mula alas 5 ng umaga hanggang hating gabi, walang tigil ang kanyang mga kamay. Linis dito, luto doon, alaga ng 2 makukulit na bata, at mamamalengke sa siksikang mga kalye ng Wan Chai. Dahil maliit ang tirahan ng kanyang amo, sa isang maliit na kutsyon, sa sahig ng sala lang siya natutulog gabi-gabi, matapos mapatay ang lahat ng ilaw. Ang pinakamahirap na bahagi, ang araw ng linggo. Habang ang ibang kapwa niya Pilipina ay nagsasama-sama sa sentral para magkwentuhan at kumain, si Elena ay madalas na nauupo lang sa isang gilid, hawak ang isang dikayong ballpen at isang makapal na planner. Doon niya isinusulat ang bawat sentimo na kinikita at ipinapadala niya. Sa loob ng 7 taon, hindi bumili si Elena ng kahit isang bagong damit o sapatos para sa sarili. Tuwing linggo, ang baon niya lang ay 2 pirasong tinapay at tubig. Ayos lang na magtiis ako dito, bulong niya sa sarili habang pinapanood ang mga litrato ng pamilya niya sa Messenger. Basta sa susunod na Pasko, sementado na ang bahay ni nanay. Lumipas ang 7 taon nang walang katapusang pagtitipid at pagtatrabaho. Sa tulong ng mga perang ipinapadala ni Elena, nakapagtapos ng agriculture ang kanyang sumunod na kapatid. Nakabili sila ng maliit na lupang sakahan, at ang dating tagas na bubong ng kanilang bahay ay naging isang matibay at 2 palapag na tahanan. Ngunit sa 7 taon na iyon, hindi man lang nakauwi si Elena. Natatakot siyang gumastos para sa pamasahe dahil ang perang ibibili ng tiket ay mas pipiliin niyang idagdag sa pampaaral ng mga kapatid. Hanggang sa dumating ang Mayo ng taong ito, nagpasya ang kanyang amo na magbakasyon sa Europa, kaya binigyan si Elena ng 1 buwang bayad na bakasyon at libreng tiket pauwi sa Pilipinas. Hindi nagsabi si Elena sa kanyang pamilya. Gusto niya silang sorpresahin. Pagbaba niya sa terminal ng bus sa kanilang bayan, sumakay siya ng tricycle patungo sa kanilang barangay. Habang papalapit sa kanilang bahay, halos hindi niya ito makilala. Ang dating barong-barong ay isa ng magandang kulay berdeng bahay na may malawak na veranda. Pagpasok niya sa gate, nakita niya ang kanyang nanay na nagtatanim ng mga halaman sa hardin at ang kanyang mga kapatid na nagtatawanan sa salas. "Tao po, nanay?" Tawag ni Elena, nanginginig ang boses. Nang lumingon ang kanyang ina, nabitawan nito ang hawak na itak. "Elena, anak." Sa isang saglit, nagtakbuhan palabas ang kanyang mga kapatid. Nagyakap-yakap silang lahat sa gitna ng bakuran. Ang mga iyak ng pananabik at pasasalamat ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Noong gabing iyon, nagluto si nanay ng paboritong sinigang ni Elena. Habang kumakain, inilabas ng kanyang kapatid na si Nene ang isang lumang kahon. "Ate, para sa'yo to. Alam namin na lahat ng sweldo mo ipinapadala mo sa amin at wala kang itinira para sa sarili mo," sabi ni Nene habang umiiyak. Pagbukas ni Elena ng kahon, naglalaman ito ng mga resibo ng bangko, ngunit hindi ito mga padala niya. Ito ay isang hiwalay na bank account na binuksan ng kanyang mga kapatid para sa kanya. Simula nang makapagtapos at magkatrabaho ang 2 niyang sumunod na kapatid,
Lihim silang naghuhulog doon buwan-buwan. Ate, ipon mo yan para sa sarili mo naman ngayon. At gusto naming malaman mo, hindi mo na kailangang bumalik sa Hong Kong kung ayaw mo na. Kami naman ang bubuhay sa pamilya natin. Napatakip ng mukha si Elena at umiyak ng husto. Ang 7 taon ng pagkain ng tinapay sa gilid ng kalsada, ang lamig ng sahig na kanyang tulugan, at ang bigat ng pangungulila ay tila naglaho na parang bula. Ngayong buwan, si Elena ay nasa Pangasinan pa rin. Nag-e-enjoy sa bawat umaga, nakasama ang kanyang pamilya, humihigop ng mainit na kape, habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa kanilang sariling lupain. Hindi siya naging milyonaryo sa Hong Kong at wala siyang dalang mamahaling alahas o branded na kagamitan. Ngunit dala niya ang pinakamalaking tagumpay, ang makitang buo, matatag, at nakatayo sa sariling mga paa ang pamilyang binalot niya ng pagmamahal mula sa malayo. Para sa lahat ng Ate Elena na nagtitiis sa Hong Kong, Singapore at iba pang panig ng mundo, ang inyong pagiging panganay o tagasagip ng pamilya ay isang dakilang misyon. Ang bawat sakripisyo ninyo na hindi nakikita ng iba ay may nakalaang gantimpala sa tamang panahon. Kayo ang sandigan ng pangarap ng bawat pamilyang Pilipino. Ang tunay na bayani ay hindi laging may kapa, kung minsan sila ay may dalang basahan, walis at isang pusong puno ng walang hanggang pagmamahal.